pumunta si Senador Bongo, baka madami Gagawin din. nila lahat Di yan. ba? Masiguro lang nila. Oho. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oho. Takot na takot sila sa flood control. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Yun talaga ang kinatatakutan nila. Kaya dito ngayon Lunes, subukan ho nilang kukunin yan dahil nag-schedule na itong si SP. Nako, yariyo itong mga magnanakaw na to. Ika nga, matik na ho yan. Basta araw ng Biyernes, Senator Rodante Marcoleta ang ating makakasama dyan sa Saganang Mamamayan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rerekta ho tayo dito sa mga punto de vista nitong si Senator Rodante Marcoleta. Napakarami hong nangyari ngayong araw ng Biyernes. Naglabas ng warrant of arrest para ang Sandigang Bayan laban dito kay Senator Jinggoy Estrada. Nagsalita itong si Senator Alan Peter Cayetano na kung saan gumawa ng subcommittee para sa Blue Ribbon Committee at ang mamumuno dyan Senator Rodante Marcoleta. Kaya sa Lunes talagang balagbag ho itong mga kababayan. Umaasa yung mga 11 na senador na magkakaroon ng rigodon pero sa tingin ho natin malabong mangyari yan dahil dyan sa ika nga naging development sa panggigipit dito kay Senator Jinggoy Estrada. Hindi ho siya kulong, nakapagpiyansa ho siya kaya naman ang ating mga kababayan na taga-suporta niya dito sa PH Update dahil sa nakikita nilang paninindigan dito sa senador na to, tuwang-tuwa ho doon sa ating pinost kaugnay dyan sa naging development na yan. Rekta ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta, makibalita ho tayo kung anong sino-sino yung mga ipapatawag dyan sa isasagawang hearing sa susunod na Webes dyan sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Game! Jen at ating mga taga-subaybay. Parang itong si Sendante, ganadong-ganado na Itsura pa lang parang alam ko na talagang makakamtan na ng sambayan ng Pilipino yung inaasam-asam nating inaasam-asam nating hustisya sa mga nangyaring pagnanakaw diyan sa mga maanumalyang flood control project. Sa ayaw at sa gusto ng administrasyon na to, hindi man ngayon, lagi ko naman sinasabi to, kaya pasalamat ho tayo sa Panginoong may kapal dahil nangyayari itong mga bagay na to. Ang sinasabi ho natin dito sa PH Update, naniniwala tayo kung hindi man ngayon mapag-uusapan kung sino ang mastermind at talagang mapanagot yung mga mastermind na yan dyan sa mga maanumalyang flood control project. Sa susunod na administrasyon, hahabulin din ho sila dahil hindi ho biro ang ginawa ng administrasyon na to sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Trilyon ho pinag-uusapan dito, hindi daang milyon Trilyon ho. Okay, trilyon. Ayaano muna natin mag-sink in sa utak ng ating mga kababayan yung trilyon na yan. Okay? Ganon ho kalaki. 1,000 billion. 1,000 billion ho mga kababayan. Ganon ho katindi yung nangyaring nakawan na yan sa kaban na sambayan ng Pilipino dito sa kasalukuyang administrasyon. Hindi lang ho yan. PhilHealth, naibalik na ba? Naisoli na ba ang pera? Sabi ng Korte Suprema, isoli daw. Yan nangyari. Sinooli na ba? Ano pa? Ginto. Sinong bumili? Saan naputay na pagbentahan? Nako, napakarami yung pananagutan ng administrasyon na to. Kaya ito, Ralph Recto na to, may kalalagyan ho lahat ng mga gabinete ni Marcos Jr. Mula kay Ralph Recto hanggang kay Amina Pangandaman hanggang kay Cabral. Wala na si Cabral. Wala tayong magagawa dyan. Sumalangit na At tayo dito sa PH Update, ang lagi natin sinasabi dito, huwag na nating hintayin na magkaroon pa ng panibagong Cabral para talakayin natin itong mga maanumalyang flood control scandal na to. Diba? Baka pagdating ng 2020, tubos na ho yung mga posibleng mag-witness sa mga mastermind na to sa mga maanumalyang flood control project. Grabe, ang haba ng segue natin. Rekta na ho tayo kay Sendante. Alam kong kanina pa ay nag-aabang na sa'yo. Yes po. Para makasagap ng mga tatalakayin natin sa hapong ito. Relax lang po kayo dyan at pipilitin po namin na pasayahin namin ang inyong maghapon kahit na alam naming napakarami po ng problemang kinakaharap po natin, lalong-lalo na po yung pang-economic. Yan, opo. At saka lahat, napakarami, pati pang politika dyan.
kabuhayan ng ating mga kababayan. Sen, ano ha? Yun na nga po ang, mainit na issue. Huwag ko nang patagalin, Sen. Ang ating mga kababayan ay nakatutok ngayon sa Sandigan Bayan sapagkat ang balita ko kanina ay nagpalabas na po ng warrant of arrest sa isa sa mga senador na kasama po ninyo sa majority, Sen. Senator Jinggoy Estrada. Totoo yan, Jen. Kanina ay pinaalam nga sa amin ng ating kasama, Senator Jinggoy, na Opo. yan nga po, nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ngunit ito ay tungkol sa isang graft case niya. Hindi pa po Ito ito plunder. hindi ito yung plunder, kaya dito ay pwede siyang makapagpiyansa para sa kanyang temporary liberty. Opo. Pansamantalang Eh naman kanyang ginawa ngayong hapon dahil sinabi namin sa kanya, mabuti pa ay ikaw nang pumunta roon at magpiyansa ka na. Sapagat hanggang alas 5 lang ata o alas 4 ang opisina ng ating Sandigan Bayan. So yun pala yung kalilina kasi akala namin, Sen, ang balita kanina ay plunder case. Kapag ka plunder kasi, no bail recommended. So itong inilabas na warrant ay may kinalaman lang sa graft case po niya. Pinaghiwalay yata, Pinaghiwalay Jen, pala. sa Makati. Dito ay ibang Kaso. Hindi, ibang division. Di ba, ibang division Iba-ibang division kasi ng Sandigan Bayan. Siguro ito isang division, pangalawa yung plunder, baka ibang division naman. Ayun. So, isa hong malinaw ha, kaya ipinapakita natin yung video kanina sa Sandigan po yon, live mismo, available sapagkat ang naunang naglabas ng warrant ay tuhong kaso niya na may kinalaman sa graft, Sen. Pero Jen, hindi lamang yan ang gusto nating sabihin. Opo. Ang mas importante dito ay yung nagaganap sa likod ng pangyayari na yan. Bago sampahan si Senator Jinggoy ng kahit anong mga kaso, graft, plunder at kung ano-ano pa, at bago pa mag-issue ng warrant of arrest na kagaya nga ng nangyaring hapon na ito, Opo. baka hindi alam ng mga kababayan natin kung ano ang mga nangyayari sa likod bago naganap. Ang natatandaan ko dyan, Sen, ako, nung nagkaroon po ng botohan kayo sa Senado at nakuha ng grupo po ninyong majority, doon, nung bandang hapon na yon, Sen, ay doon bigla naglabasan ng mga kaso nitong Senador Jinggoy Estrada na ang sabi niya ay maglalabas daw po ng kinalaman sa kanyang plunder case nung kayo po na ang majority. Kasama Ganun niyo nga. po sa majority. Napansin nyo rin yata. Yes po. pansin Marami na pansin, Hindi nakapansin. lamang si Senador Jinggoy, si Senador Joel, ganun din. Ganun din. Opo. At ngayon, mababasa mo, mukhang nasa preliminary investigation stage na yung kay Senator Cheese. Ayan, At opo. maging ako naman, alam na ninyo, di ba? Ay, opo. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron ho bang Kaya mga... ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan Yan. kung ano ang dinanas na pressure? Ano ba? pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun ho ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Pambihira. Lahat daw ang ginagawa. Ano ba yan? Ito naman para sa mga para sa mga taga-minority, tigilan nyo na yan. Pagkatapos nyong binwisit-wisit ng majority, pagkatapos nyong mag-walk out na para kayo mga bata, para kayo mga may period. Diba? Pagkatapos yung ginawa yan, tapos sasabihin nyo, liniligaw-ligawan nyo itong mga, mga senador na nasa, mga siraulo ba kayo? Kayo para doon sa 11. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Takpo, ay mabigat. Ngayon, Pressure nga yan. nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan.
Opo. Di ba? Oho. Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nasa Joel din. Ako naman kasi, pinapressure hindi din. na nila ako ma-pressure siguro. Ay, kinasuhan nga ako, nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Ano ang At sa pagwasak sa 13 na yan, nagiging collateral damage, yung dignidad na sinasabi nila ng Senado. Di ba? Ang nangyayari dito, kunya alimbawa, itong si Senator Jinggoy, merong mga ganyang klaseng alingas-ngas o panggipit na ginagawa sa kanya. Kanino integridad ang nawawasak? Di ba ho mga kababayan? Yun eh. Pambira talaga itong mga... magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Oho. Eh di sila na uli. O, ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli? Walang blue ribbon Tatakpan na yun eh. naman nila yung flood control investigation. Nako, na Blue Ribbon Doon lang tayo Committee. napupunta rito eh. Doon lang. Oho. Hindi sa impeachment. Wala ho tayong impeachment na pinag-uusapan. Alam nila wala ang impeachment. Hindi, walang bitaw yung impeachment na yan. Hindi tatagos yung impeachment na yan. Yan ho ang ating sigurado dyan. Doon lang tayo napupunta rito. So ang lunduban ng lahat ng ito, Sen, no? Ausapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyang-yang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal. Hindi mo ba nakikita? Parang doon nga po ang puntirya. Pero teka lang, bakit? Ayaw nila na magpatuloy yun. Oho. Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganon ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya. Maagaw sa inyo. Eh ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang. Opo. Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si SP Alan. Opo. Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon. Mag-schedule na po. O, baka Lunes mag-schedule siya. Ayan, naku. Kasi alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil sa kinakailangan naming masatisfy yung notice. 3 araw ang notice kasi, Jen. Tama po. Bago makapagpatawag. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Webes o ng dapat Biyernes. Monday pa lang. Monday, ilabas na yung mga notices. Kung At sino-sino. pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarap sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon. Oho. Nako, balikan ko lang sa inyong kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, Totoo mukhang yun. nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder kagad ang Ikakaso sa kanya. ikakaso sa'yo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Opo. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kagad, kulong ka kagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing, Opo. yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? Oho. At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kung malas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Ang tindi pala. Gusto ba nilang malinis o may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Nako. Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh. Formality na lang. Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ito'y nagpatuloy at natukoy natin sila,
Yun ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, Opo. nakita mo ba naman, siyam na buwang singkad. Totoo. Ay Wala. kinuha niya yung Blue Ribbon Committee, kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganito ang gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatuwid yun? Oho. Sa loob ng siyam na buwang singkad, Jen, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. Oo, At gusto po namin mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. Oho. So ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Oho. Nako. Ngayon ko na-realize yan, tama pa rin sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yon. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Oho. Siguro kung sa iba nangyari ito, Tiklop na. napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon, baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, gano'n lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin, prinsipyo na po ito. alam niya prinsipyo yung pinaglalaban. Ito. Para kay Senator Jinggoy Estrada, ha? Huwag mong isipin na karamihan ng ating mga kababayan naniniwala sa mga ipinapalabas na propaganda, mga chismis, paninira sa iyo sa mainstream media. Karamihan ng ating mga kababayan ay nasa social media na ngayong mga panahon na to. Nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Sa pinaglalaban mo na yan, naku, hindi ka bibitawan ng ating mga kababayan. Kapit lang, Sen Jinggoy. Kapit lang. Kapit lang. Ano yan, yung mga kabalbalan na yan ang gumagawa sa iyo ng mga ganyang klaseng bagay, may hangganan din. May hangganan lahat ng bagay, Sen Jinggoy. Dito sa isa na to, siguro bukas, sa makalawa, sunod na linggo, hindi pa tapos ang papahirap sa iyo, panggigipit sa iyo ng administrasyon na to dahil hindi ka nila makuha sa kanilang mga kalokohan. Matatapos din yan. Siguro, hindi natin alam, makulong ka isang araw. Pero ito sigurado ko sa iyo dito, Senator Jinggoy Estrada. Dito sa PH Update, hindi kita pinagtatanggol. Pero dito ipapakita ko sa iyo, papakita ko sa sambayan ng Pilipino, sa ating mga kababayan na nanonood dito sa channel na to, na mali ang ginagawa nila sa iyo. Na ang ginagawa nila sa iyo plain and simple na panggigipit dahil nga hindi na umaayon sa kanilang naratibo ang nangyayari sa Senado. Yan ang masisigurado ko sa iyo. Diba? Hindi ko sinasabing guilty ka, not guilty ka, o kung ano pa man yan. Hindi ho natin alam yan. Pero isa sigurado dito, si Senator Jinggoy Estrada, gugustuhin niyang makulong. Gugustuhin niyang makulong. Pero basta kung sakali man, may pananagutan siya. Sigurado ko walang problema magpakulong sa kanya. Pero dapat lahat ng mastermind, yung pinakapinunong pumirma sa budget na yan, dapat silang pinakaunang makalaboso dito sa skandalo na to. Kasi unfair ho nangyayari ngayong mga panahon na to. Bantagin nyo, Jinggoy Estrada. Wala man lamang Gardiola. Wala man lamang Martin Romualdez. Anak ng Petang Garapata. Si Bunuan, sacrificial lamb yan. Lalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? Sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Iyon. Oo. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Well, again, sir. Kaya nga masahol pa kay Judas ang huhudas dito sa ating 13 senador. Masahol pa kay Judas. Isipin nyo, Senator Bato de la Rosa papadala sa Netherlands. Makapunta lamang sa Senado para matapos ng magkaalaman na tayo sa Blue Ribbon Committee. Senator Jinggoy Estrada, makukulong siya. Tapos ikaw,
na ika nga yung panggigipit sa'yo hindi kasintindi yung dalawa na sauna tapos bigla kang titiklo para lang mapagbigyan ng gusto ng mga nasa mga siraulo sa Malacanang. Anak ng Petrang Garapata, mali na ho yun, mali na yun. Liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ko, kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, Yun. binabanggit natin sapagkat Opo. alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. Tinatawagan, no? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo? Oho. Oh. Ayoko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa, magkakasama kami uli. Oho. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Oo. Tao ka lang naman eh. Oho. Oh. Ngayon, tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yan. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang Opo. istasyon ng television, na tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya, Yun naman, donasyon ng mga kaibigan niya, Hindi naman private pera funds ng naman gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Makatwid kahit po pala pribadong pondo Oo. na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yung po pala'y plunder. Oo, sabi niya gano'n. Mabigat, ano ho? Oo. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Siyempre po, eh. establish mo yun, oho. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, Oho. na maaaring sa pangako na yon Maka-influensya. merong madadamage ang gobyerno Ayan. o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Oho. Yan ang mga kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So opo. kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito diyan, ito yung sinasabi ko campaign eh. yan. Nung mga panahon Kailangan mong i-connecta. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Oho. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian. Oho. Talagang wala kang makitang resibo. Wala kang makitang Walang paper trail. Opo. Ganyan, Kasi ano. plunder nga raw, ano. Pag ano. Kaya napakahirap corruption. talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Oho. Siya mismong nagbigay ng katibayan. O, sa palatuntunan natin ito sa ano. Sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Yan. Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi, Jen, ay 1 year before the election. So Yes isang po. taong singkad yun, ano? Opo, oo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11 O, 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na, ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, oho. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon, pataas, opo. ho. ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon,
sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ang yung ginastos mo. Kaya mo na, ito lang ang pera niya. Saan siya kukuha ka ng Ng 112 billion. 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa COMELEC dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Bakit yun ito? Hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng COMELEC, wala kanya siyang Oh. wala siyang kasalanan dyan. Walang- Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Baka Opo. kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. Opo. okay. So, 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, opo. ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa salin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect, mga kababayan? Ginastos ko nga Oho. Hindi nyo naman asset yun Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga, baka sila yung nabigyan. Aha. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. nabigyan. Tingnan mo dyan. Yun yung binigay ba Sen Dante na nakalagay sa maleta? Yun talaga hindi nila gagastos yun. Gas yun. At untraceable yun, di ba? Walang paper trail. At yung kinukwento to, kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit Hindi i-plander. nagdeklara ng totoo. Oo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao dyan? Ilan kayang kandidato magmula noong 19 kopong-kopong Aha. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila. Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Ah. Sa contribution dyan, Ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Oho. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din? Wala. Ito lang talaga, first time. Wala. ito. Alam mo ba- Mukhang test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Oo, ng mga nagtatawa law na students, ano? alam nila yung elemento ng pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun Yes po. Kailangan mong i-connect dun sa corruption, dun sa damage sa gobyerno. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonect dun Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwalian na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno dapat kinuha. O kaya naman, kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oho. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kanya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo. Oo. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect bribery. Bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi Oho. magpinsang buo yung dalawa na yun Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun. May pangako. ano? Dahil sa Ganun. opisina mo. Ngayon,
kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections. Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo, last term nyo nun, as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po. Bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Nako. ng lahat ng mga komite, committees. commission on appointments. Halos lahat sa ng inyo. kasama ko, kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon eh, no? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oho. Basta po kayo natanggal na. Ganon po yung kalagayan ko. Baboy, no? Kayo ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. yung commission on appointments, Yan, isa pa tinanggal yan. din po ako ron. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan, pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta nung siya'y kakandidato ng 2025. Nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso ng kalaban ninyo. Oho. Hindi lamang yun. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan, oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Pulse Asia. Asia. Lahat na po ng survey, lahat na natin. Yan, oh. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey. 31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Yes po, yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating kalagayan. Pero sa mga nakakaintindi po ng karera ko, nakakabasa po ako, maski sa comics lang. Mahilig ko sa comics nung ako'y Tsaka sa bata. kahit sa pelikula siya, napapanood na natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kung kulela. Kundihado? Walang Oho. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oho. Sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Oho. Talaga? Sabi sa akin nga ni Mike Defensor, kaibigan ko yan eh. Isa yan sa tumulong sa akin. Oho. Kung Dante, sabi niya, ako naman gusto kitang manalo talaga, ba't naman hindi? Oo naman, oh. Kaibigan niyo yan eh. Kaya lang, alam mo naman ako, kanya, practical naman akong tao. Hindi naman kita ka mo, bigla na lang kitang aapuyuhan na ganyan, i-encourage. Alam ko namang number 33 ka, pero tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Ayun, oho. So, Kahit na siguro, di ba, Mike? Pagka ako nanalo, i-recommenda kita sa MMDA. Wag na, alam ko na hindi ka mananalo. Ano po ang ibig ko sabihin? Si Rodante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Baka wala. Isipin mo, i-recommenda mo sa MMDA. Kalaban ka nga ng administrasyon. Tawag hindi ka naman mananalo eh. pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. Oho, noong Yun mga lang panahon na yun. Yes po. Pagkatapos may plunder ako, Jen. Oho. Nililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito, Jen. Doon talaga uuwisin, Hindi ano? sila tumitigil araw-araw. Oho. Araw-araw, pati yung nangyari nung nakaraang huling araw, nang nag-walkout sila. Oho. So, Ito yung kalagayan namin. Hindi lang si Jinggoy, hindi lang ako, Joel Villanueva, Joel, Chis Chis Escudero. Escudero. Yan, oo. Pipilitin po nilang kunin yung mayorya dahil sa takot nila sa Blue Ribbon. Ito po ang kinatatakutan nila, yung Blue Ribbon Committee. Oho. Naku, marami pang araw yan kasi ang sabi na ngayon, lumalabas na rin po yung another
ICC warrant. Pati daw yata si Senador Bongo. Baka madami Gagawin din. nila lahat Di yan. ba? Masiguro lang nila. Oho. Masiguro lang nila na makuha nila uli. Bakit napaka-importante po, mga kababayan? Jen, bakit Opo. napaka-importante po na kaagad nilang makuha ang mayorya? Oho. Takot na takot sila sa flood control. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Yun talaga ang kinatatakutan nila. Kaya dito ngayon Lunes, subukan ho nilang kukunin yan dahil nag-schedule na itong si SP. Nako, yari ho itong mga magnanakaw na to. Hindi ko alam, kaibigan nila yung magnanakaw, kumita sila, eleksyon, nakinabang sila, nagkamaleta sila, hindi mo natin alam kung anong kinatatakutan itong mga senador na to, na yung mga mahilig mang 11. Ito lamang ang kasiguruhan. Mga babayan, sinasabi ko po ito lang ang kasiguruhan para sa kanila, para tuluyan na pong maibaon sa limot ng flood control investigation. Wala na pong iba. Wala pong iba. Oo nga, no? Kasi kung iisipin natin, Sen, walang motivation para gawin to sa inyo maliban sa usapin ng flood control issue eh. Ini-explain ko nga sa inyo eh. Anong injury, anong damage sa gobyerno? Anong katiwalian, anong perang gobyerno po ang ninakaw ko? Wala po eh. Mga kaibigan ko po ito na nagkusa na tulungan ako eh. Pati ba yan, pati po ba yan nahanapan pa ninyo ng butas? Wala silang mahanap eh. Pipilitin nila ngayon. So- ano sinabi ni Ombudsman Boying Remulla? Narinig ko eh. Opo. Ombudsman, bakit po pati si Senator Dante po ay kinasuhan nyo ng plunder? Alam mo sagot niya? Oho. Why not? Sabay talikod. Wala siyang may paliwanag eh. Kagaya din kagaya ng assistant ombudsman. Siguro, Shen, ngayon, hindi mo na, ano yan, kaibigan mo pa ba si Boying Remulla? Pambira, oh. Takot din siya eh. Takot din siya sa investigasyon ng Blue Ribbon eh. Pambihira. Feeling ko, ano na yan. Ika nga eh, itong si Boying Remulla eh, nakipagsolian na siya ng kandila dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi ano ho yun, napaka-long shot nung kaso kay Sen Dante pero pinagpapatuloy pa rin nila. At saka base sa ating nakikita, parang hindi siya more on, ipapakulong siya, more on paninira, pananakot para tumigil siya. Diyan sa pagtutulak niya na ika nga mabulalas sa sambayan ng Pilipino kung sino nga bang mastermind sa mga maanomalyang flood control project. Kawaboy nga. Ang Klabano yata yung pangalan. Opo, yung tagapagsalita niya. Oh. Hindi, hirap na hirap siyang Masayista ni Boying. ipaliwanag pa paano magkakaroon ng kaugnayan yung pagbibigay sa akin ng tulong ng mga kaibigan ko na ikapagkakaroon ng disgrasya sa gobyerno. Opo. Na meron kaming ninakaw na isang bagay mula sa gobyerno, pati yung interes ng mamamayan Oo. ay O ano mang impluensya na maibibigay o ninyo. ano bang impluensya na maaaring makapekto hindi lamang sa paglilingkod namin sa bayan, kung hindi lalong-lalo na yung pagsiservisyo na karampatan para sa mamamayan. Wala siyang may konekta. Paano mo nga kukonekta? Oho. Pero ang gusto kong puntuhan dito, Jen, Opo. hahanapan ka talaga. Kahit anong mangyari. Bakit? Hindi na ako pwedeng kausapin. Si Jinggoy, akala nila yun ang nagkamali sila. Ang buong akala nila, kayang-kaya nila sa magitan ng pag-a-apply ng katakot-takot na pressure. Oho. Ngayon lang ako, ngayon ko lang napagalaman talaga. Prinsipyo. Malakas din. May prinsipyo may din yung prinsipyo mama, no? din itong taong ito. Kaya sabi ko kanil, bago ako umalis, pre, mauuna na ako sa'yo, hahabol ako sa saganang mamamayan. Opo. Pero dadaling ko pare, sabi ko, ang pag-angako sa'yo at mamaya sasabihin ko talaga sa program. Oho. Tumayo siya, kinamayan akong ganyan. Ayun. Kaya kailangan ko po sabihin sa inyo ito. Tayo ay second demotion. Ika nga dito sa PHFD. Sinisigundahan ko yung sinasabi na yan ni Senator Rodante Marcoleta. Kahit tayo dito sa PHFD, kayo ba naman? May pamilya kayo. 'Di ba? May ano kayo, meron kayong mga mahal sa buhay na sige yung sarili mo kaya mo malakas ka 'di ba? Galing na ako diyan, kaya ko 'yan, 'di ba? Ganun yung mentality ni Sen Jinggoy. Pero
yung pressure, yung paghihirap, pangungulila doon sa pamilya niya. Feeling ko doon sa part na yun, doon siya nasasaktan eh. Tsaka yung paninira sa kanilang pangalan. Kasi galing na siya doon, tapos nakalabas siya, nanalo siyang senador, maya-maya ganito na naman ang kinahihinat na niya. Yun ang maraming pumapasok sa isip ngayon itong si Senator Jinggoy Estrada. Pero gayon pa man, kagaya nito sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, ibang kalibre pagdating sa prinsipyo at paninindigan itong mama na to. Bumilib din ho tayo mga kababayan. Pero anuin ko lang nung mga nauna, ito nakikisapakat pa ito si Jinggoy Estrada sa kay Lisa, doon sa investigasyon sa video, di ba? Medyo pa siya nun eh. Medyo alanganin pa siya nun eh. Ngayon ba hindi na alangan si Sen Jinggoy? Hindi na. Solido na siya. Kaya tayo dito sa PHF. Kasi sino? Tanungin ko kayo mga kababayan. Kung hindi tayo magtutulong-tulong para suportahan itong mga nagsasalita, lumalaban ng mga senador para sa ating kapakanan dyan sa Senado, sino pa ang tatayo para sa kanila? Sige, sabihin nyo. Tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo dito sa PHFD. Kung hindi tayo magtutulong-tulong para palaganapin na yung ginagawa kay Senator Jinggoy Estrada talagang plain and simple na panggigipit. Sino pa tutulong sa kanya? Mainstream media bayaran yan. Karamihan sa kanila nakatanggap ng malita. Di ba, Sendante? OOPH. Di ba? Sumasagot naman si Sendante. Sino pa magtutulong-tulong dito? Wala ho tayong makakasama dito sa mainstream social media kundi tayo din. Di ba? Tayo ang ika nga magpapaliwanag sa ating mga mahal sa buhay. Yung ginagawa kay Jinggoy, panggigipit yan. Dahil ika nga ayaw niya makiisa. Kasi ganito ho, ako naniniwala ako, itong si Senator Jinggoy Estrada, pakanayan eh. Ang tawag dito, ang tawag dito, talagang fabricated yung mga, diretsyung, feeling ko fabricated. Siguro 80% fabricated yan. Panggigipit lang yung kaso sa kanya. Vice chairperson ho siya ng Blue Ribbon Committee. Kung matitiyang-yang ang pangalan niya dito sa isa na to, sa tingin ko mas gugustuhin niyang pumunta sa kabila kung talaga meron siya pananaw. Isipin niyo na lang, isa siya sa mga gumugusto na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon. Isa siya sa mga gumugusto. Bakit siya ginigipit na lumipat? Doon sa mga takot na mag-umpisa yung hearing na yan. Isipin nyo na lang mga kababayan. Dito na unang tatapusin ang ating reaction video. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Mahalin ho natin yung mga senador na ngayong mga panahon na to ipinaglalaban ang kapakanan ng bawat isang Pilipino. Hindi usapan dito dilawan ka, pinklawan ka, makakaliwa ka. Lahat tayo pinaglalaban nitong 13 senador na to ngayon dyan sa Senado. Sa tingin mo ba, pinklawan ka, dilawan ka, talyanista ka, hindi ka ba magbebenepisyo pagka sakaling napakulong natin yung mga mastermind sa mga maanomalyang flood control project? Di ba? Pagka nakuha natin itong mga ari-arian nila na to dahil kailangan nilang pagbayaran yung ginawa nilang pagnanakaw na yan sa Cabanatuan Sambayanan, hindi ka ba magbebenepisyo? Akala nyo, mga DDS lang, masaya yung mga DDS? Hindi. Dapat pati mga talyanista, ensaymada, mga dilawan, pinklawan, magbunhi kayo sa paninindigan itong mga senador na to. Hindi na paraligawan ko kayo. Makikita nyo na lang yung resulta. Time will tell. Sasabihin ko na lang sa inyo, I told you so. Di ba? Ganun ba? Mahal natin Pilipinas.